Ito po, magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong pag-usapan na isang halaman o gulay o prutas. Sa ibang bansa kasi ito prutas kasi ang ano nito, palaya. Bilong kasi siya sa mga prutas, hindi siya bilong doon sa gulay, kaso lang nasanayan nating mga Pilipino na hinahalo siya sa mga ginagawa siyang ulam. Pero ang totoo, bilong siya sa prutas, ang ampalaya. Masarap itong isalad or half cook lang. Kailangan magluto ka dito, kailangan half cook lang. Ayan. Bago natin pag-usapan yan mga lods, alamin muna natin kung ano ang mga dagdag benepisyo na makukuha natin dito sa ampalaya. Ang ampalaya ay maraming benepisyo sa kalusugan. Narito, nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar o diabetes. Ang ampalaya ay may natural na compound na tinatawag na charantin o polypeptide P na tumutulong sa pagpababa ng sugar. Madalas itong ginagamit bilang alternatibong gamot sa type 2 diabetes. Pampalakas ng immune system, pampaganda sa balat, pampababa ng kolesterol, nakakatulong sa pagbawas ng bad cholesterol sa puso, mga lods. Tumutulong din ito sa pampapayat at panunaw. Anti-cancer properties na may ilang pag-aaral nagsasabing ang ampalaya ay may mga compound na maaaring pumigil sa paglaki ng cancer cells. Tumutulong din ito sa pamparigla at pagtanggal ng parasite. Paraan sa paggamit: niluluto bilang gulay o ginisang ampalaya, ginagawang tsa, ampalaya juice, kapsula o tablet na herbal supplement. Paalala, hindi ito nirekomenda ng buntis at maaaring magdudulot ito ng paghilab ng tiyan. Ingat mga lods. Napakaraming benepisyo ang ampalaya mga lods. Katunayan, nagluluto ako ngayon ng ampalaya. Ayan o. Oh. Thank you for watching. Meron pang itlog sa gitna yan dahil yung anak ko kasi itlog lang yung makain siya ng konting gulay. Pero mas marami yung itlog. Ayan po. Meron na po tayong ampalaya. Masarap ang ampalaya, di ba? Lalo na kung alam natin na maraming benepisyo pala na maibibigay sa ating katawan ang pagkain ng ampalaya. So, lalo na sa mga anak natin, sanayin natin silang kumain ng mga gulay habang bata pa para pagdating ng araw, hindi na sila mamimili. Kasi karamihan mga bata ngayon, nakikita ko, ay mahilig sila doon sa mga prito-prito. Alam na natin yan. Prito, fried chicken. Prone naman tayo doon sa heart attack. Kaya ingat tayo sa panaykain ng fried chicken dahil masama po yan sa kalusugan natin. Sana may natutunan kayo